Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na maga sa bawat isa. God bless us all. Merry Christmas po sa lahat at maraming salamat po na tayo ay sa muli tayo nagsama-sama upang pakinggan ang magandang balita sa umagang ito. Dito na po tayo sa mga awit 27:14. Kayawit tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayawit tayo magtiwala. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong masalita. Maraming salamat po sa iyong pagpapala. Maraming salamat, O Lord, na sa lahat-lahat ay binigyan mo kami, Panginoon, ng pansin. Ikaw ay nasa langit, subalit binibigyan mo kami ng pansin, O Lord. Maraming salamat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalayan po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all sa muli at salamat mga kaibigan. Kayawi tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayawi tayo magtiwala. Mga kaibigan, ating pong balikan ang Kawikaan 3:5-9. Ating babasahin po rito mga kaibigan. Dito po mga kaibigan, aking pong babasahin, payo sa mga kabataang lalaki. So dito mga kaibigan, hindi lang po ito sa lalaki kasi nung una hindi binibilang yung babae. No? Kaya yung nagpakain ng ating Panginoong Hesus, sabi dito, about 5,000. No? Kasi hindi binibilang yung bata at saka mga babae. So balit sa ngayon, mayroon na tayong gender and development. Mayroon na tayong God, kaya no need to worry na, no? Kaya sundin natin mga kaibigan, no? Ating babasahin. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. So paano tayo magtiwala sa ating Panginoon? Buong puso at lubusan. At huwag kang manangan sa sariling karunungan. Kaya huwag tayong magtiwala sa ating sariling karunungan mga kaibigan, dahil ano ang sabi? Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Sa 6, sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin. Mga kaibigan, huwag natin kalimutan ang ating Panginoon. Kung tayo may plano, isama natin siya sa plano. Pag may tagumpay, isama natin po siya sa tagumpay. Dahil ang lahat ng kapurahang kalawatian ay para sa Kanya lamang. Upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Yan mga kaibigan, patnubayan niya tayo, gabayan niya tayo dahil siya ang ating gabay at siya ang ating patnubay. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Yan mga kaibigan, maging humble tayo. Hindi maging hambog, kundi maging humble mga kaibigan. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Yan. Dalawa ang ginamit dito, no? Igalang at sundin, maging magalang, maging masunurin. Dahil kung tayo maging magalang at masunurin kay Yahweh, pagpapala ay ang ating makakamtan. At lumayo ka sa kasamaan. Iwasan natin ang masama mga kaibigan. Ang lahat mga kaibigan na masama sa atin ay masama rin po sa ating kapwa. Sa 8, sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pigati, gagaling ang iyong sugat. Mga kaibigan, ito ay para sa good health ito mga kaibigan. Tapos na 9, parangalan mo si Yahweh sa magitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Yan mga kaibigan. No? So ibig sabihin hindi tayo maubusan pag doon tayo sa ating Panginoon magtiwala. Balikan na po natin mga kaibigan ang ating main text. No? Kayawi tayo magtiwala mga kaibigan. No? Nabasa na po natin ang sa Kawikaan 3:5-10. Opo, 5-10. So kaya mga kaibigan, huwag na tayo magtiwala sa iba. No? Lalong-lalo na sa ating sarili. No? Kaya sa ating pag-apply, anuman ang trabaho na ating ina-applyan, huwag po tayo magtiwala sa ating sarili, huwag po tayo magtiwala sa ibang tao,
kundi ang buong puso nating ibigay ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang nakakaalam ng bukas at siya lang ang makahipo ng puso ng tao na kung saan doon tayo apply yung sa tawag natin dyan ay sa human resource, no? HRD, no? Yan. Kaya mga kaibigan, huwag magtiwala kanino mang tao, no? Kundi anong sabi? Kayawi tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Huwag rin po tayo manghinawa. Kayawi tayo magtitiwala. So yan mga kaibigan, no? So ngayon, paano natin malaman ng isang tao ay nagtitiwala sa tagapaglikha, no? O kaya sa lumikha ng lahat ng bagay, no? So ibig sabihin niya na bago po siya mag-apply, siyempre, no? So siya muna ay nananalangin. Nagmuni-muni, nagnalangin, mayroong devotion, may quiet time, tapos siya gising sa umaga, no? Tapos mayroong mga testimonials yung mga aking mga kaibigan, no? Sabi nila, no, yung isang tao daw, may mga tao daw na yung wala pa daw trabaho, humingi ng prayer sa kanila, no? Tapos masipag daw manalangin. Subalit, no, ayon sa kanilang testimonya, na pag natrabaho na, nakalimutan na, no? So kaya mga kaibigan, wag natin kalimutan ang Panginoon, no? So ibig sabihin yung ating trabaho, yung ating duty sa ating Panginoon sa pag-pray, sa pagbasa ng salita, makinig na kayong salita. Huwag po nating kalimutan. Kaya paggising natin sa umaga, siya ay unahin mga kaibigan at magbulay-bulay tayo ng kanyang salita, mag-awit ng papuri, mag-awit ng pagsamba, at mag-awit ng papasalamat, at mas maganda mga kaibigan tulad nito, no? Kayawi tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayawi tayo'y magtitiwala. So dito mga kaibigan, ating itong i-type sa ating cellphone at i-share. I-share natin mga kaibigan sa ating mga kaibigan o kung kanino man na dapat nating i-share. So tayo na po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, ito'y malaala namin habang kaming nabubuhay at aming ma-share din, Lord. At tulungan mo kami at gamitin sa makapangyarang paraan para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong ubasan at para sa iyong kaharian, O Lord. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalangin po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus na aming Panginoon at pagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen. God bless us all. Maraming salamat sa bawat isa.